So mga kabanat, diniscuss ni Congressman Marcolita itong issue ng ABS-CBN kasi ngayon para may balita na ang ABS-CBN ay lilipat sa ibang channel, yung Z2A ata yan. Kung sana mayroon din na mga nagsasabihan yan, yung ABS-CBN na niya walang paglabag, wala daw yung dyan, nagbabayad ng tama yan. So ito dinidiscuss ni Congressman Marcolita kung gaano raw pinaikot ng ABS-CBN yung ating mga ahinsya like BIR, Visa, ano-anong mga ahinsya sa ating bansa, pinaikot ng ABS-CBN para makatakas lamang sa malaking bayarin ng tax mga kabanat. So makikita mo rito, sana masubaybay niya itong diniscuss ni Congressman Marcolita at patungkol ito sa ABS-CBN. Sabi pa ni Congressman Marcolita, sana bago bigyan niya ng isang prangkisa ulit, dapat ayusin muna nila ang kanilang mga paglabag, pagbayarin muna sa kanilang mga atraso at saka yan na ayusin yung kanilang prangkisa at bigyan muli kung kailangan. So panoorin nyo ito mga kabanat at kayo ng kamusta. Kung pag-uusapan ay yung pag-digitize o repurposing na gagawin nila in-house lang, katulad ng ginagawa ng ibang mga networks. Kapag sinuma mo ang kabuuan na kinita ng Big Dipper dyan sa tatlong sources, ito yung ABS-CBN Hungary, ABS-CBN Parent Company, at saka yung iba't iba pang mga kumpanya ng ABS-CBN. Ang kinita ng Big Dipper is 2.7 billion pesos. Opo. Ngayon, bakit nila ibinayad sa Big Dipper? Sapagkat kinakailangan nilang ma-save yung babayaran nila na 30% sa BIR. Oho. Kaya ang makukwenta natin na hindi nila binayaran 2017 ay nagkakalaga ng 713.4 million pesos. 2017 lang ito, Jen. Opo. Ito yung nakitago nila sa pamamagitan ng transfer pricing na pinag-uusapan natin. Babayaran nila yung Big Dipper ng pagkalaki-laking halaga para magtago nilang dapat nilang bayaran sa BIR. Katulad ng halimbawa ng ABS-CBN Parent Company, nag-declare siya ng loss of operation in 2017. Bakit nangyari yun? Paano binayaran niya ng 838 million ng Big Dipper samantalang ang presyo lang na dapat bayaran, 96 million lang. So kailangan i-declare yung net loss para wag siyang magbayad ng 30% kung yun ay hindi niya binayad sa Big Dipper. Ang tanong, bakit kinakailangan sa Big Dipper lahat, ibuhos lahat ng kinikita? Tama. Bakit doon lahat ng mother company bumibili, ano? Oho. Dahil ang Big Dipper, ang kanyang binabayaran lang na rentas ay 5% lamang sapagkat ito ay pinilit nila na i-rehistro sa PESA. Sa PESA, yun. Itong Big Dipper dyan ay hindi isang exporting company. Sabi ko nga sa'yo, digitization lang ang ginagawa at repurposing services. Walang ibang kliyente ang Big Dipper dyan. Kung hindi ABS-CBN Hungary, Yung mother company. at iba't iba pang ABS-CBN. Kung talagang siya ay talagang eksperto sa pag-digitize, bakit itong tatlong ABS-CBN companies lang ang kanyang mga kliyente at bakit wala siyang ibang kliyente sa buong daigdig? Kaya pala ang sinasabi kong, ito lumalabas din sa social media at maging ang sagot nila sa Senado at sinasabi hindi. Ay pinayagan niya ng PESA yan eh. At maging sa BIR, ay sinasabi ng BIR na nakapagbayad sila ng mga kaukulang bayarin sa BIR at ito naman niya sumusunod sa regulasyon na pinaiiral ng PESA. Noong umpisa dyan, nung sila'y humarap sa Senado, pero nung sila po. sa amin, nangako sila na iimbestigahan ito. At nangako silang sisiyasatin nila ang operations ng Big Dipper. Ito ang nakalulungkot dyan. 1 taon at kalahati na nakararaan, hindi man lang nagtaas ng isang daliri ang BIR para tingnan ang bagay nito. Sapagkat ito ay hindi naman napakaliit na bagay lang. Ito ay tahasang tax evasion din. At hindi ito tinatawag na legal or legitimate tax avoidance scheme. Hindi. Sapagkat
Kasama nila ang corporate layering at saka yung abusive transfer pricing na ang kahulugan nito ay talagang tax evasion. Diretsahan din. Oho. Dapat pala kung nakikinig si BIR Commissioner Dulay, bakit kaya? Isang taon na mahigit, hindi ho nila ina-action itong bagay na ito. Ang pagkakaalam ko rito, Jen, ay namagitan yata yung pinakamalaking accountancy firm dito sa ating bansa na pagkakaalam ko ay sila yung accountant ng ABS-CBN at mukhang meron silang kakutsaba dyan sa Department of Finance. Hindi ko naman sinasabi ay kung ay yung ating mga secretaries, kung hindi, maaaring sa loob ng Secretary of Finance ay meron silang kakutsaba. Kasi kung hindi ganon, hindi pwede sa halip ng sa harap ng pangangako nila na ito yung kanilang titingnang mabuti sapagkat naipakita namin sa napakaraming mga ebidensya na kung bakit kinakailangan kumita ng ganito kalaki ang isang kumpanya katulad ng Big Dipper, hindi naman siya exporter, wala naman siyang ibang mga kliyente at ang ABS-CBN Hungary, ni isang empleyado ay wala siya. Paano makakapagbayad sa Big Dipper ng 1.37 billion? Ni isang empleyado ay wala siya. At nangako ang BIR noon na titingnan nilang mabuti ito. Ang nakalulungkot, kaya ako inuulit, Opo. hindi lang nila tinignan ito at mukhang sarado na ito kumbaga sa kung pag-uusapan yung kanilang mga libro. Kaya masasabi natin dyan, magkaroon tayo ng pagkakataon, isa ito sa uungkatin natin muli. At hindi na siguro sa mababang kapulungan sapagkat ako'y hindi na nagpasya na makisali doon. Opo. Ay nagpasya na pumalaot sa mas mataas na antas ng pagsiservisyo sa ating bansa. Pero kung ako lang gusto ko lang sanang samantarin itong pagkakataon, yaman din lamang na talakay natin, yung punto na ngayon ay nagbabalik sila at sumasakay po doon sa isang himpilan ng telebisyon na ang mga may-ari pa naman ate, kasama niyo po sa Kongreso at isa rin pong senador, na sinasabi ngayon sa tao na ito, nagbabalik na kami, okay na kami, panoorin nyo na kami uli sapagkat yung mga paglabag na nakita sa amin ay parang baliwala na yon. Nasa papawid na uli kami. Yun ang nakakalungkot, Jen. Para bang gano'n na lang kasimple yun. Katulad ng binabanggit natin, hindi man lang nagtangka ang BIR para ito ay tingnan muli. Ito ang kanilang imbestigahan, masusing tingnan kung ano ang nasa likod ng mga bagay nito. Para bang ang gagawin ba nila ay babaliwalain na lang ang nakita naming mga paglabag at ito nga ang kinasangkutan kung bakit hindi na sila nagkaroon ng panibagong prangkisa. Ibig sabihin, na lamang ba tayo? Hindi man lang nila titingnan muli ito, hindi nila bibigyan ito ng kaukulang pansin para makita natin kung gaano kalaki, kalawak ang pagkakamali at paglabag na ginawa. Hindi ba sila papatawan ng kaukulang parusa rito? At pagkatapos sabihin na lang basta okay, mag-a-apply uli kami ng prangkisa. Ganun ba yung tanong, Jen? Papayagan mo bang mag-apply na lang ng prangkisa ang isang hindi nabigyan ng prangkisa sa dami ng paglabag? Hindi ba dapat ang una-muna nilang tingnan ay ayusin lahat ng paglabag? Kinakailangan bayarin ang dapat na bayaran, ayusin, pag malinis ng kanilang record at saka pa lang sila pwedeng mag-apply. Bakit ang nangyayari ngayon, magkakalimutan na lang ba? Nako. Kung nabanggit ko po kanina yung may kinalaman sa ABS-CBN, ako'y napansin ko rin sa mga social media, sa Facebook, sa YouTube, ay talaga namang matindi po ang kanilang media campaign ngayon sa pamamagitan nga po ng social media na sila anya ay nagbabalik na at muli na pong makapaglilingkod, makakapagserbisyo daw po sa kanilang mga kapamilya. Pero kung sa pagbabalik nila, kasi alam ko nung nagdinig po kayo sa Kongreso, sa Kamara, may mga dapat silang obligasyon na dapat bayaran. Una po sa Bureau of Internal Revenue, yung BIR, na sila ay gumamit nung kumpanya kung tawagin ay Big Dipper para mataguan po yung mga taxes na dapat may binabayaran itong ABS-CBN, Kong. Diyan, alam mo naman, yung pagdinig namin,
isa sa 6 na issues na malawakang dininig Opo. ay tinatawag nilang questionable, irregular, if not immoral tax evasion schemes na kung saan ay na-involve ang isang wholly owned company, ABS-CBN na kung tawagin ay Big Dipper. Ayan. So, pagdinig dyan ay talaga namang malinaw na lumitaw na ginamit yung tinatawag na corporate layering at saka yung abusive transfer pricing. Ang ibig sabihin ng abusive transfer pricing dyan, ito ay isang manipulasyon sa pagitan ng dalawang magkarelasyon na Kumpanya. katulad ng ABS-CBN at saka yung Big Dipper sapagkat sarili niyang pag-aari yung Big Dipper eh. Liliwanag natin mamaya kung bakit kinakailangan magkaroon sila ng Big Dipper. Ano ang kaugnayan nito kung ang pag-uusapan ay yung pagtatago nila ng mga dapat bayarin ng mga buwis sa ating pamahalaan. Opo. Kasi sa dalawang magkaugnay na negosyante, halimbawa ikaw Jen ay negosyante, Opo. na isang kapwa mo negosyante, yung ugnayan ninyo kung pag-uusapan ay yung pagbibilihan ng isang bagay o isang serbisyo ay nasasaad sa tinatawag nating fair market value. Aha, okay. Ibig sabihin ng fair market value din, ikaw ay willing na bilhin ang kanyang produkto o serbisyo. Ikaw ay willing ka na ibenta yung yung produkto mo o serbisyo mo do sa katrato mo at siya naman ay willing naman na bilhin sang-ayon do sa kagustuhan mo. Yun ang fair and market value. Pero kapag ka pinag-uusapan ay gumawa kayo ng isang bagay para ito itahasang sinasabi na para dayain ng gobyerno, ito ay tinatawag na transfer pricing. Halimbawa din ng ABS-CBN Hungary. Meron silang isang kumpanya sa Europa na naka-estasyon sa Hungary. Binayaran ito ng ABS-CBN as parent company. Ito yung sa Quezon City. Binayaran ang serbisyo ng Big Dipper 1.37 billion pesos. Okay. Ito yung makikita mo dun sa 2017 financial statements ng mga kumpanyang ito. Ang revenue ng ABS-CBN Hungary is 1.37 billion. Ibig sabihin, ito ang binayad ng ABS-CBN sa kanya. Ano bang trabaho ng Big Dipper dyan? Kailangan may paliwanag natin, ang Big Dipper, ang trabaho niya lang ay mag-digitize, mag-report ng kanyang contents para ito ay maibenta ng ABS-CBN sa mga ibang platforms katulad ng Netflix, ng iTunes at saka yung Amazon. Alam mo ito, Jen? Opo. Kung tutuusin, yung serbisyo ng ABS-CBN Hungary ay mababayaran lamang o makukuha kung ito'y ginamit kung gumamit sila ng in-house, 150 million lamang dapat din. Aha, hindi po aabot ng bilyon. Oo. Bayaran nila ng 137 billion. Okay. Ang excess ay 1.22 billion pesos. Ngayon ay tanong natin, bakit kinakailangang magbayad sila ng ganong kalaki? Kasi yung excess na 1.22 billion din, kapag ka ito'y inako na parang kita ng ABS-CBN as parent company, matchat sila ng 30%. Malaking buwiso yun, no? Nababayaran, oo. 30%. Mapapansin mo din na kahit yung ABS-CBN parent company, binayaran niya ang Big Dipper ng 838 million. 2017 ito dyan, pinag-uusapan natin ay 2017 year. Samantalang ang serbisyong ito ay makukuha nila kung gagamitin nila ay in-house, katulad ng ginagawa ng GMA7, 96 million lang. Sa mga tweet, yung excess na 742 million ay ma-charge sa kanya na 30%. Hindi nila pwedeng gawin yon sapagkat kailangan itago nila yan. Sa mga tweet, ang nakatago dito ay yung dapat bayaran nila at 30%. Ngayon, meron pa silang other companies, itong mga ABS-CBN na ito.
Mm-mm. Bayaran nila ang Big Dipper ng 469 million. Kung tutuusin, ang cost dapat niyan ay 54 million pesos lang. So, reaction nyo mga kabanat dito sa discussion ni Congressman Marcolita. Sa akin lang, okay naman yung kanyang discussion. Wala akong masabi doon. At tama namang sinabi niya na dapat bago natin bigyan ng partisa muli ang ABS-CBN, talagang pagbayarin muna sa kanilang mga atraso. Alam mo naman natin mga kababayan, no? Ang iba siguro sa inyo hindi naniwala may atraso ang ABS-CBN. Pero pagkat sinubaybay mo talagang may atraso talaga. Bagamat yung batas ay ginagamit nila yung, halimbawa, batas ito, ginagamit yung isang batas para ilihis yung, para butasin yung isang batas. Parang parmali. Yung parmali, yung lagi nilang ginagamit itong Bayanihan Act 1 na siya yung dahilan kaya nadinggoy ating pera. Ganon din ang ginagawa ng ABS-CBN. Tandaan nyo yung ABS-CBN, yung Big Dipper, para makaiwas sila sa bayarin ng malaking tax sa bansa o yung tamang tax. 30% kasi dapat yung bayaran ng mga TV network like GMA7. Ang GMA7, ang binabayaran niyan mga kabanat ay 30% yan. Samantala yung ABS-CBN ay kaya ginamit nila yung tinatawag na Big Dipper na tila associate din sa kanila yan. Di ba? Nasabi ni Congressman Marcolita nga ay tila yung mga kliyente nila ay puro din namang ABS-CBN network. Di ba? Kasi yung ABS-CBN may mga franchise to napakarami na nilang sangay-sangay di ba? Tapos ang parang ang mga kliyente lahat ng Big Dipper ay puro ABS-CBN. Tapos yung sabay-bay yung sinabi ni Congressman Marcolita, yung ginagawa ng ABS-CBN, ang lahat ng kita ay pinapasok doon sa Big Dipper para 5% na lang yung bayaran, ika nga. So doon pa lang ay mayroon ng mali kung talagang pag-aaralan mo mga kabanat. Bagamat pag tiningnan mo ay pasok sa batas, pero ang problema doon, ang batas ginamit nila para butasin ng isang batas. Kumbaga, yung batas na ito, gamitin ko ito para sa isang batas para makatakas ako sa bayarin ng malaking tax. Parang ganun mga kabanat. So maraming salamat mga kabanat. Huwag niyong kalimutan i-follow ito. I-subscribe at yung ating channel.